Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So for this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Taurus for December 1 to 7. Kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung sun, moon, rising mo, sa dulo po ng video, we have a link for this para mapanood mo. Tandaan, readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto mong supportan para lumago yung channel po natin, for monthly support, pwede nyo pong gamitin yung yung join button. For one-time support, pwede po si thanks button sa baba. Taurus, kamusta ka? So, we have here is number 40, co-create. Alam mo, sabi nga kailangan minsan natin ng mga makakasama sa life to help us see us, to help build a future, to help us see us through. Pero may mga battles kasi tayo na kailangan na tayo lang ang humarap. May mga pagsubok tayo na hindi pwedeng may kasama tayo. Kumbaga ito yung battling your own demons. And what I'm seeing here sa card na to, sa co-create, is ang dami sa inyo na you need to find that retreat. Magkaroon kayo ng moment para sa sarili nyo. Parang andun nyo na hinahanap nyo na rin yun eh. Kasi kailangan nyo mag-reflect eh. Parang tayo, Evita Peron. Doon sa kanta niya na, where do we go from here? So, parang yun yung naging question mo na eh. Sana ba ako after this? Ano yung next? Ano yung target ko? Ano ba dapat yung ginagawa ko? Saan ako patungo as of now? Is it still the right thing to do? So, eto na yung moment na kailangan mo magkaroon ng self-reflection. Kailangan mo magkaroon ng moment para sa sarili mo. Siguro, vacation or lumayo ka muna from outside interference. Please do. Kasi kailangan mo makinig muna sa inner voice mo. Now, ano ba yung yung crossing mo? So we have here is 25, round and round. So this card is is actually advising din. One of the mga pumipigil sa'yo kasi is the changes. Kasi generally ito, being an earth, being a fixed sign, andoon fixed sign ka nga ba? Andoon na or as a earth sign na lang, andun na you need to have yung consistency. Yung tipong may schedule, may ginagawa. Andoon na kailangang merong nakalatag na itinerary. Kaso, yun nga, madalas siyang binabago ng universe, madalas kang binibigyan ng mga bagong pagsubok or detour sa life. Medyo doon yung point na yung adaptability mo, dyan nahihirapan ka. So, hindi siya dapat maging challenge sa'yo. I mean, hindi siya dapat stumbling block para sa'yo. Take it as a challenge for growth. Ito yung gustong ipaalala sa'yo ni Round and Round. Gamitin mo yun na para magkaroon ka ng capacity to make yourself a better person. Kasi, alam mo, tingnan mo siya as a challenge for growth. Na yung mga pagbabagong to, I mean, sometimes what you are holding on, mga bagay na pinanghahawakan mo yung mga tao, it's not really a blessing anymore. Sila na naging cause ng, ng non-growth mo. Parang sila yung humahatak sa'yo pababa. In short, pabigat. Ngayon, ang desire card mo kasi dito is number 39, New Life. Dude, ba't yung mga bagay na gusto mo nang matapos sa life mo? Andito kasi na may mga instances in your past na hindi mo pa na-dealt with ng maayos, hindi mo pa nabibigyan ng tamang atensyon or napapagaling mga sugat ng nakaraan. So, andun na pinapaala sa'yo ng card na, it's time naman na bigyan natin ng pansin to. Now, pinapakita rin dito ni one of your innermost desire kasi when you life. May mga bagay ka na gusto nang matapos. Hindi ko alam kung issue ba to na ginagawa ng iba. You need to speak up. Ito na yung moment para matuto ka magsalita. Ibigay mo yung side mo. Yung side mo without
yung raw, yung totoo, yung hindi mo pipiliin kung ano yung sasabihin mo. Kasi yun yung magiging weapon mo, yung honesty, yung integrity. Kasi people, yun yung mag-filter ng mga tao sa life mo. Those na mga tao na kayang tanggapin yung pagiging honest mo, yung flaws mo, yung pagkakamali mo, those are worth keeping people. Sila talaga yung mga kailangan mong uh, i-acknowledge mo sa buhay. Kasi ang foundation mo, we have here is number 20. Imagine. Okay. So, si card, yung foundation mo kasi yung nagpapakita dito na na you will need to make sure na yung realistic tayo sa targets natin. Ngayon, may mga bagay dito kasi na pinapakita yung card na sinusustain mo or nasa buhay mo pa rin na sabihin na lang natin between sa pinagdalawang bagay, asset at liability, more on liability siya. In short, again, yan naman tayo sa term natin, pabigat. So, alam mo, para kang nakikita ko, para kang hot air balloon na kahit anong pump mo ng mainit na hangin, kahit anong gawa mo na mag-burn ka ng fuel para mapuno yung hot air balloon ng hangin para umangat ka, hindi mo magawang umangat kasi andoon yung sandbag is hinahatak ka. Sobra yung weight. So, time na medyo magbawas tayo ng mga bagay-bagay, siguro mga unhealthy habits, ayan. Even yung mga bawas-bawasan na natin yung mga minsan lang naman ito, ayan. Kung hindi kaya panindigan yung minsan lang at hindi natin kaya i-define kung gaano kadalas ba tong minsan na to, rethink, kapatid. Kasi this will help to make sure, especially sa finances mo, na makakatulong siya para hindi ka mataranta na yung finances mo is medyo nagda-dry up. Nababantay mo siya. Okay, sa pass. All up your number 7, to the sea. Alam mo, yun, to the sea. So, dude, medyo let's be very conscious sa ating mga travels. Kasi hindi lahat ng travels is importante. Yes, andoon na yung iba doon is pinag-ipunan mo talaga. May iba doon na pinipilit mong gumawa ka ng paraan para ma-acquire mo yon. Pero for now, medyo i-double check natin ha kung may mga pinaplano pa natin then in the future is something worth it. Kasi tandaan natin, hindi araw-araw Pasko. Especially that some of you guys, nagkakaroon kayo ng mismanagement sa pera nyo. So, be careful, or yung think more, pag-isipan mo kung tama pa ba itong gagawin mo na travel na to. Now, dagdag dito, in the past din kasi, sorry sa term meron kasi yung term na dress to impress. So, hindi mo kailangan gawin yun. Hindi mo kailangan mag-impress sa mga tao. What you need to do is be more practical right now. Okay? Kasi in the future, once na naging practical ka din, meron tayong number 29, breathe. Literal, yung mga isa-save mo muna, itatabi mong mga finances mo, yun yung makakatulong para, sabihin natin, magagamit mo siya as stepping stone. Siya, isa either magiging emergency funds mo o magiging way siya para magiging parang investment. So, it could either save you in the near future or andoon na it will help para ma-build pa yung next level na kailangan mo. Kasi sabihin lang natin na nagpe-prepare ka ngayon for something big. So, it could be a good thing or a bad thing na parating sa'yo. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, invite kita to subscribe, like, and share para mapanood mo yung future videos. But for now, tuloy natin yung readings mo. Your physical environment we have here is number 6, not for you. Okay. So, wag muna yung mga nagbabalak sa inyo na bumukod, wag muna. Okay? Hindi pa siya advisable, sabi ng card. So, medyo maghinay-hinay ka. Yes, kailangan mo ng privacy mo, maybe for personal or work-related or business-related matters. Pero,
double check mo muna kung talaga bang kaya na. Pwedeng kaya mo siya ngayon. How about tomorrow? Paano sa next month? Kaya pa rin ba? Yung tinatawag natin na sustainability, meron na ba? So, kailangan mo medyo bumalik sa review stage. Lamig ng tenga mo. So, emotional environment we have here is number 33, chaos and conflict. Okay. Goods na, napakita mo ng card that your goods na hindi mo hinahayaan na yung, tawag dito, yung emotions mo ang mabother ka para sa kung ano yung next step na gagawin mo. So, the card is saying then na it's good and it's also important na maging directive ka and logical sa mga approaches mo. Kasi, your emotions, medyo sabihin lang natin, hindi natin kaya pagkatiwalaan siya masyado pa. Although tapos na si Mercury retrograde, pero meron pa yung aftershocks na tinatawag. So, yung post-shadow niya hanggang 16 yata yun. So, medyo wag muna tayong padalos-dalos sa ating mga gagawin in the next few days. Kung kailangan mo ng advice, hingi ka. Okay? And there are several people naman na matatakbuhan mo para matanungan ng advices na. Now, hopes and fears mo, we have here is the card of the why. Okay? So, this card is saying na may mga bagay na hindi mo na kailangan. Mga yung sabi nila may mga bagay na better siyang iniiwanan ng hindi na sinasagot. Hindi na kailangan ungkatin. Kasi yung sinasabi nga lang, it is what it is. Yun na yun eh. Wala na tayo, kumbaga, kahit anong tanong natin, hindi na siya mababago. Ang concern ko dito, hindi ka talaga ang dami sa inyo, hindi talaga nagtatanong eh. Andoon na, naghahanap kayo baka mamaya mabigyan kayo ng ibang sagot. Besides doon sa alam mong tama. Unfortunately, wala. It's time right now, we move forward mula doon sa mga bagay na yon. Magatanggapin na natin siya. Literal, wala na tayong magagawa. It's in the past, what we can only do is accept it and learn doon sa mga lessons na dala ng bagay na yon. Kasi in the future, we have here is number 15, message in a bottle. So this card is also saying naman, in terms of your in the future na ang dami yung kailangan mag-reconnect with your family. Kasi there are things na sabihin lang natin na kailangan nandun ka for your family kapag they need to make some decisions in their lives. Na kailangan nilang gumawa ng mga bagay na sabihin na lang natin na ikaw yung makapagbigay ng linaw para sa kanila na ay wag yan kasi it's not helpful. Medyo sabihin lang natin na hindi siya ganun kaganda yung mga external forces mga mangyayari. Kasi magiging problematic yung mga tao sa paligid mo at medyo ikaw muna yung hahalili para maituwid yung mga pag-iisip nila at hindi sila gumawa ng mga maling decisions sa life nila. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo, subscribe, like, and share. So, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you soon. Mula po ito sa Baguio. Have a great day. I'll see you. Bye for now.